La la la. Ah! Hala! Uh, hmm? Ay, Bubay, anong ginagawa mo? Hoy, Bobay, masama kaya yung ginagawa mo. Bawal daw yun, pamahiin daw yan eh. Hindi daw pwede magpatay-patayan kasi baka daw magkatotoo. Tumigil ka nga dyan, Jepoy! Ang ingay-ingay mo eh. Paano hindi ako magpapatay-patayan? Eh, may zombie, Jepoy, oh, ayun oh! Oo nga, zombie to! Ang pangit-pangit pa, mukha pang mabaho! Ay, wow, bastusan! Kayo mga bata pa kayo, mga judger na kayo ha? Pulubi ako, hindi ako zombie. Ay, di sorry po! Huwag niyo ako idamay sa kung ano-ano nilalaro niyo dyan. Nagkakalala ko dito eh. Baka ito ang zombie. Ayun, Pre, di ba sabi mo matapang ka? Oo, bakit? Ano? Pindutin mo nga yung fire alarm. Ako? Pipindutin yan? Dali! Ano, hindi mo kaya? Takot ka. Pakala ka pala eh. Walang kabilib-bilib to sa akin. Ako matatakot? Fire alarm? Baka nga di na nagana yun. Tagal-tagal na yun. Tingnan mo ha. Watch me ha. Baka maging idol mo pa ako eh. Oh, sino bakla? Oh. Lagi, aray, tumunog! Takbo, oy! Aray, sira ulo, tumunog, takbo, oy! Okay, huminahon po ang lahat. Kami po ay humihingi sa mga naabalang teacher at mga estudyante dahil po sa pagtunog ng ating fire alarm. Wala pong kahit anong sakunang nangyari dito sa school. Sadyang meron lang po talagang mga estudyante na nagtangkang pindutin po yung ating fire alarm. Buti na lang po at may CCTV at nakita natin kung sino yung pumindot nun. Kung kasi pantimpan. Gagi, ba't ako? Malay ko bang uto-uto ka? Pantay ko ngayon. Kaya naman, pwede na po tayong bumalik sa kanya-kanyang faculty at classroom. Muli, pasensya na po. Pumunta ka sa guidance. Talaga, kapag talaga, nagkaroon ng zombie dito sa Pilipinas, takting yan. Pupunta talaga ako sa mga 7-Eleven para hindi ako mamamatay doon. Madami akong kakainin doon, hindi ako magugutom. Ako talaga, malupit yun. Magpapanggap akong zombie. Akala nila kasama nila ako, pero totoo, buhay pa rin ako. Hindi nila ako kakagatin, mabubuhay pa rin ako, hindi ako mamamatay. Gaganto ako doon. Ayun na yun, mas astig yung sa akin. Kukuha ako ng mga baril, yung mga shotgun. Talaga, pagbabarilin ko yung mga zombie na yan. Sino ba yung mga maiingay niya? Hoy, mga bata kayo, magsiuwi nga kayo sa inyo. Ang babaho ninyo. Iingay. Nak! Nay! Bakit? Mamaya, bago ilibing yung lolo mo, kunin mo yung pera sa kamay niya, ha? Ha? Grabe naman, bakit kukunin? Kasi, pamahiin daw, swerte daw yung pera na yun. Dali. Totoo, Nay? Sige. Lo, tabi-tabi lang po muna, ha? Kukunin ko lang po yung pera kasi, sabi po, swerte daw po yun. Hoy! Anong swerte-swerte? Walang makikinabang na swerte ko hanggang sa huli kong hantungan. Dadaya ng mga to, swerte-swerte. Ako na nga tong namatay, aagawan nyo pa ako ng swerte. Makaranas man lang ako ng swerte sa langit, no? Akin yan! Swerte-swerte. Ayan na. Bilisan nyo, matatalo na tayo. Ano ba yan? Bilis kasi! Hay, Balong. Ikaw naman puro laro lang dyan. Bumili ka ng sibuyas at bawang kinatitela, bilis. Nay, wait lang naman. Kanina pa kayo utos ng utos dyan Talo na nga Ano ba yan? Hoy, ako'y sinasagot-sagot mo na? Hirap na hirap akong palakahin kasi sabi ko sa'yo, pag sa susunod ako'y sinagot mo pa, talagang malilintikin ka sa aking bata ka. Nagawa mo na ba yung mga assignment mo, ha? Yung kwarto, nalinis mo na ba? Sabi ko sa'yo. Tsaka nga pala yung pinggan, ha? Niligpitan mo na ba? Sabi ko, hoy, ako talagang bata kay ginigigil mo, ha? Ba't hindi ka umimik dyan? Sabi niyo po huwag kayong sasagutin. Gulo niyo din
Hoy! Hoy, anak, ano yung ginagawa mo? Bakit ka naman nag-uwi ng pagkain na galing sa burol ni Katay nyo? Dami naman natin pagkain dito, Nakakahiya ka. Tsaka alam mo, masama yan, ha? Ang pamahiin ng mga matatanda dyan kapag nag-uwi ka ng pagkain na galing sa burol, naku, tsak may mga kapitbahay tayong mamamatay din. Yun nga, mama, Kaya nga, ginawa ko yun. Kaya kumuha ko ng mga pagkain doon sa burol at dinala dito sa bahay natin para mamatay na yung mga kapitbahay natin. Lalo na yan si Aling Marites. Alam mo ba, ma? Sabi, narinig ko, hindi ka na daw virgin. Anong sabi? Hindi na ako virgin? Kumuha ka ng karton tsaka ng sako. Pumunta tayo sa burol ni Katay nyo. Kunin mo lahat ng pagkain doon. Hoy, Mark Jun, Alex, may tanong ako. Anong gagawin nyo kapag kayo na lang tao sa mundo? Dali-dali, basta sasakay ako sa mga Ferrari, sa helicopter, tsaka sa mga eroplano. Tapos okay lang kahit ibangga ako kasi wala na namang mga pulis lalo sa akin, pupunta ako sa Star City tapos sasakyan ko lahat ng mga rides doon. Ikaw na nga lang mag-isa sino magpipindot nun? Ayo nga. Ayun na yung sa inyo basta ako wala namang makakakita sa akin, maguhubad ako. Huy, ang saya siguro pag naging superhero ka, takte, pag talaga ako nagkaroon ng kapangyarihan, pipiliin ko talaga yung nalipad ako para pupunta ako sa iba't ibang bansa. Lalo ako, talaga, para maging superhero ako, pipiliin ko kapangyarihan yung malakas yung katawan, talaga bubuhati ko yung mga building, yung mga sasakyan, tsaka masasapa ko na si Hulk. Yan, yung mga kapangyarihan yung napapangit ang bobodo, yung sa akin talaga malupit, astig. Pag ako naging superhero, talaga kapangyarihan ko yung invisible, talaga para pag naliligo si Crush si Nak? Nay, bakit? Mamaya, ilabas mo yung mga sopas at dadalaw do dito sa burol ng lolo mo si Ate Telay mo. Ha? Si Ate Telay ma, yung ang anak is si Jacob? Oo, bakit? Naku, Nay, crush na crush ko yung dati pa. Wait lang, mag-ayos lang ako. Hoy, teka. Ha? Di ba sinabi ko na sa'yo, may pamahiin. Bawal magsuklay, bawal maligo, bawal magsalamin kapag may burol. Ha? Nay, ano ba yung pamahiin na yun? Hindi pwede. Nakakaya naman pag nakita ni Jacob na ganito itsura ko. Ikaw tumigil-tigil dyan sa kakirahan mo. Sumunod ka. Nice. Hey, Mare, naku, condolence. Hey, Mare, buti, nakadalaw ka dito. Ito nga pala, anak ko si Jacob. Hello po, tita. May condolences po. Ay, naku, sige, pasok kayo, kumain kayo dun, may sopas dun. Ang hirap naman pag walang salamin. Ano itsura na ito? Hi, Jacob. Hi. Lintik na pamahiin na yan. Uy, pre! Ano na naman? Eto na nga, pre, ikikwento ko. Naniniwala ka ba sa mga pamahiin? Ba, hindi ako papaloko sa mga ganyan, mga pang-uto-uto lang yung mga pamahiin na yan. Ay nako, pre, ngayon, kailangan mo nang maniwala. Bakit naman? Anong mangyayari kung hindi ako sumunod sa pamahiin na yan? Ay nako, pre, hindi mo na iitanong. Nung hindi ako sumunod dun sa pamahiin na yon, may nangyari sa aking masama. Ay, ano yun? Ano nangyari? Hindi ko kasi sinunod yung pamahiin na kapag nakabasag ka ng pinggan, wag na wag kang lilingon kasi tsak na may mangyayari sa yung masama. Na-experience ko, may nangyari talaga sa akin. Bawal lang talaga sabihin Kaya, mas mabuting sundin mo na lang. Ayan, daya naman. Ba't hindi pwedeng sabihin? Pero sige, ano yung pamahiin? Pag nakabasag ako ng pinggan, wag akong titingin sa likod kasi may mangyayari sa aking masama. Sige, noted. Susundin ko yung pamahiin na yan. Nay, anong ulam? Ay, nabasag ko yung pinggan. Huwag titingin sa likod, pamahiin yun. Masama yun, may mangyayari sa yung masama. Huwag kang titingin. Teka lang. Paano kung inuuto lang ako nun? Paano kung hindi naman totoo yung mga pamahiin na yan? Diyos ko po, di ako papaniwala sa mga ganyan. Ay! Sorry po! Ikaw na bata ka, humanda ka talaga sa akin. Kasal ko pa yan, tapos binasag mo lang? Ha? Pasok! Garote talaga yung aabutin mo sa akin! Pasok! Magtanda ka ngayong bata ka. Kaya pala bawal lumingon. May mangyayaring ang masama. Maglalayas ako, sakit-sakit ang palo nyo. Anak! Nay, bakit? Matutulog muna ako saglit. Ikaw muna magbantay sa burol ng lolo mo, ha? Wag na wag mong iiwan yon. Dapat daw laging may kasama yon.
Ha, bakit naman ay dapat laging may bantay? Pamahiin. Pag daw iniwan mo yung patay dun sa kabaong, ay papalitan daw yan ng puno ng saging ng mga engkanto. Sige, Nay. Naantok na ako eh. O siya, sige na. Lola, inaantok na talaga ako. Pasensya na. Matutulog muna ako saglit. 5 minutes lang, ha? Di naman siguro totoo yung mga pamahiin na yan. Engkanto. Sige. Oh, bakit walang bantay dito sa burol? Ang lolo! Lolo! Sinasabi ko na nga ba? Nay, bakit anyari? Wala na yung lolo mo. Ha? Wala na sa kabaong si lolo? Oh? Sabi ko naman kasi sa'yo, bantayan mo eh. Kukunin nyo ng mga engkanto at papalitan ng puno ng saging. Kasalanan na ng mga engkantong yan. Babanatan ko yung mga yan. Puno na lang ng saging na natira, lola. Oh, edi mabuti, Nay. Ha? Bakit? Edi iwas gastusin. Makakatipid. Wala na tayong ipapalibing. Nay, pasalamat nga tayo sa mga engkantong yan. Sila na bahala dun kay lolo eh. O sige na, papakancel ko na yung lupang lilibingan ni lolo. Hello? Cancel na po yung lupa. Hindi na po kami magpapalibing. Okay. Salamat. Tipid ng 50K. Lala. Hala. Ay, Bobay, anong ginagawa mo? Hoy, Bobay, masama kaya yung ginagawa mo. Bawal daw yun, pamahiin daw yun eh. Hindi daw pwede magpatay-patayan kasi baka daw magkatotoo. Tumigil ka nga dyan, Jepoy! Ang ingay-ingay mo eh! Paano hindi ako magpapatay-patayan? Eh, may zombie, Jepoy! Ayun oh! Oo nga, zombie to! Ang pangit-pangit pa, mukha pang mabaho! Eh, wow, bastusan! Kayo mga bata pa kayo, mga judger na kayo ha? Pulubi ako, hindi ako zombie. Ay, di sorry po! Huwag niyo ako idamay sa kung ano-ano nilalaro niyo dyan. Nagkakalala ko dito eh. Baka ito ang zombie. Ayun, excuse me po, magtatanong lang po sana. Wala na po kasi yung gravy dun sa gilid. Kukuha po sana kami para sa sausawan namin. Sausawan. Baka naman sabaw. Akala nyo ba hindi ko alam yung mga strategy nyong ganyan? Nagtaka ka pa kung bakit wala, malamang ubos na. Kayo lang naman yung lagi tumitira ng gravy namin. Kung makakuha, akala mo wala ng bukas, na akala mo walang ibang customer. Sinabi ba naming only gravy? Sa mga inasal yun, only rice, kung gusto nyo doon kayo. Sinabaw na yung gravy namin. Ay, sus! Akin na nga yung bag mo. Kala mo hindi ko alam to, ha? Magdadala kayo ng lagayan para ano? Para refill. Para bukod sa madami kayong nakain ditong gravy, may makakain din kayo pag uwi nyo. Kala nyo hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. Ano? Sarap na sarap kayo sa gravy namin? Harina lang naman kala mo. Ito toyo. Mas masarap to. Ito gawin yung sausawan. Walang gravy-gravy.